Hello mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At dito na naman tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating devotion po for this morning ay pinamagatan pong Where are you headed? Saan ka papunta? So ang verse po natin ay nasa Psalms 121 verses 1 to 2. Ang sabi po, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. So basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. What determines our direction in life? I once heard an answer to that question in a surprising place. A motorcycle training course. Some friends and I wanted to ride, so we took a class to learn how. Part of our training dealt with something called target fixation. Eventually, our instructor said, You're going to face an unexpected obstacle. If you stare at it, if you target fixate, you'll steer right into it. But if you look above and past it to where you need to go, you can usually avoid it. Then he added, Where you're looking is the direction you're going to go. That simple but profound principle applies to our spiritual lives too. When we target fixate, focusing on our problems or struggles, we almost automatically orient our lives around them. However, Scripture encourages us to look past our problems to the one who can help us with them. In Psalms 121, verse 1, we read, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? The psalm then answers, My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Sa verse 8 naman po yun. Sometimes our obstacles can seem insurmountable, but God invites us to look to Him to help us see beyond our troubles instead of letting them dominate our perspective. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. So, Amen. Praise God. Relate na naman tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Ah, Sabi po dito, where are you headed? So, saan daw ba tayo papunta? So, yung author po dito sa ating Our Daily Bread, nasagot yung tanong niya yan. Yung dun sa nag-aral siya ng motorcycle training course kasi gusto nilang matuto na paano mag-ride ng motorcycle. Ano po, sila magkakaibigan. So, ang sabi ng instructor nila, kung saan ka daw papunta, dapat doon ka nakatingin. Minsan may mga madadaanan kang obstacles, kung may mga harang sa daan, ganyan. Pagka doon ka nag-focus doon sa harang, babangga ka talaga. Pero kung mag-focus ka doon sa beyond doon sa harang, sa kabilang side, kung saan ka papunta, usually maiiwasan mo siya. Which is, true po, narinig ko na rin po ito sa mga nagda-drive ng motorcycle, kailangan ang tingin mo doon sa unahan kung saan ka papunta. Wag kang magfo-focus dun sa, nakita mo na yung harang pero wag kang magfo-focus doon. Magfo-focus ka dun sa destination mo kasi pag nag-focus ka dun sa harang, dun ka na nakatingin, dun talaga ang direction mo. Babangga ka dun sa nakaharang, So, instead of focusing dun sa obstacle sa daan mo, dapat ang focus mo dun sa destination mo para makarating ka doon. Mas maiiwasan mo yung harang na yun kung nakafocus ka dun sa iyong destination. So, the same din po, katulad nga dito sa Psalms 121 verse 1, I lift my eyes, sabi nung nagsulat po ng Psalms 121, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? So, parang may halin tulad natin yung mga obstacles sa ating buhay, na parang mountains po, na nakaharap natin. So, titignan natin siya. Kung doon tayo mag-focus sa mountain, wala na tayong ibang makikita beyond that, Pero kung tumingin pa tayo sa taas, maaalala natin, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Basahin natin itong buong chapter ng Psalms 121. Ang ganda kasi nga. Simulan ulit natin sa verse 1. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel
will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Amen. Napakagandang pangako po ng Diyos. Ano po. So sa ating buhay po, para tayong di ba, ang buhay natin ay parang journey sa kalsada. Marami po tayong madadaanan ng mga obstacles. Marami tayong madadaanan ng mga harang, maraming mga problema na dadaan sa buhay natin. Hanggat nabubuhay tayo, hindi po natatapos ang problema. Tuloy-tuloy yan. One after another. Minsan magkagap lang ng konti, tapos another problem na naman ang i-face natin. Normal yan. Hanggang nabubuhay tayo, meron talagang ganyan. At ay na-allow din po ng Panginoon yung mga problems na yan to keep us stronger, to keep us closer to Him din. So, pero pag nag-focus po tayo dun sa mga problema na napagdadaanan natin, andyan na po yung nagkakaroon na nga tayo ng mga depression, nagkakaroon na tayo ng sobrang stress, kasi doon na tayo nakatingin, yung focus natin andun lang sa problem, hindi na tayo tumitingin beyond that. So, pagka tayo po ay may pinagdadaanan na problema, huwag po tayong doon lang nakafocus sa problema. Mag-focus tayo doon sa after ng problema. Yung victory na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung destination na gusto nating mapuntahan. Sabi diba sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, fixing our eyes on Jesus. Sa Kanya dapat tayo tumingin. Yun dapat yung ultimate na destination natin. Ang makasama ang ating Panginoong Jesus. So, ano man yung mga pagdadaanan natin dito sa mundo, malalagpasan natin yan basta ang mata natin ay nakafocus lagi sa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya lang tayo tumingin. So, papaano naman natin malalampasan yung mga pinagdadaanan nating problema? Ito na po sabi dito sa Psalms, diba? Ang Panginoon din po, na siyang may gawa ng langit at lupa, siyang tutulong sa atin. He will not let your foot slip. So, He who watches over you will not slumber. So, hindi po hahayaan na matalisod ka or madulas ka dun sa mga obstacle na inaakyat mo. Ang napakaganda dito, sabi niya, He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Hindi po natutulog ang ating Diyos. Kaya di ba yung kanta ni Gary V, huwag mo sanang akalaing natutulog ba ang Diyos, kasi hindi po siya natutulog. Lagi pong gising ang ating Diyos. Sabi nga dito sa verse 5 and 6, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. So, morning or evening man yan, hindi ka pababayaan ng Diyos, nothing will harm you, morning and night. Hindi nga po siya natutulog eh. The Lord will keep you from all harm. So, ang Panginoon po mismo ang mag-iingat po sa atin, the Lord will keep you from all harm. Sabi po sa verse 7, He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, sabi po sa verse 8, both now and forevermore. So, ang pangako ng Diyos, morning and evening, iingatan niya tayo ngayon at magpakailanman. So, walang katapusan hanggat tayo ay nabubuhay dito, kasama natin ang Diyos. At pag nakarating na tayo dun sa ating destination, sa piling ng ating Diyos, pa rin, forevermore na yun, kasama natin siya or for all eternity. So, ganun po yung pag-iingat sa atin ng ating Diyos. Kaya, wag po tayong magpapadala, wag po tayong magpapatalo, wag tayong papayag na ma-overcome tayo ng mga problema. Marami ding mga tao na mas mabigat pa yung yung pinagdadaanan kaysa sa pinagdadaanan natin ngayon. At maaring may mga problema pa tayo na pagdadaanan na mas mabigat pa sa pinagdadaanan mo ngayon. At ang maganda doon is yung pangako ng Panginoon, He will watch over us. Ano man po yung pagdaanan natin, ano man yung obstacles na kailangan nating akyatin, ano man yung obstacles na kailangan nating i-overcome, andun siya lagi nakaalalay. He will not let your foot slip.
ano po, hindi ka na pababayaan. So, kailangan hindi tayo nakafocus dun sa mga harm sa dadaanan natin. Tumingin lamang tayo sa ating Panginoon. Di ba sa ating paglakad bilang Kristiyano, kung nakafocus tayo lagi sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo maapektuhan ng mga nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo matitisod sa ating pananampalataya, hindi tayo manghihina. Kasi nakatingin tayo lagi sa ating Panginoong Hesus. Pero once na mag-start ka, natingnan yung mga tao sa paligid mo, doon ka magfo-focus sa mga nakakatisod na ginagawa ng mga nasa paligid mo, doon na mag-i-start na manghihina ang iyong pananampalataya. Doon na mag-i-start na maapektuhan na ang iyong paglilingkod, para mawawalan ka na ng gana, mawawalan ka na ng initiative or yung drive ba na maglingkod sa Panginoon. Tapos ang dami mo ng mga questions kasi nagfo-focus ka dun sa mga nasa paligid mo, yung mga obstacles na nasa paligid mo na pinipigilan yung paglago mo or pinipigilan yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mga gawa din po ng kaawayan para mapigilan tayo pero pag tayo ay nakafocus lang sa ating Panginoong Hesus, pag nakatingin tayo sa ating Panginoong Hesus, ano man ang mangyari sa paligid natin, hindi tayo maapektuhan kahit maraming mga kasamaan na nangyayari sa paligid natin, marami tayong mga nakikita na hindi maganda, may mga nakakasama tayo na hindi, kumbaga may mga ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon, or maraming mga problema na dumadaan sa ating buhay. Magpapatuloy tayo kasi nakafocus tayo sa ating Panginoong Hesus, which is yun nga ang ating ultimate, ano ba yan? Destination. Yun yung ating final destination sa piling ng ating Diyos. So, lahat po ng mga problema sa ating buhay, lahat ng mga obstacles sa ating buhay, ano man po yan, ibigay po natin lahat sa ating Panginoon. Magtiwala tayo dito sa kanyang mga pangako, dito sa Psalms 121. Pwede niyo po itong ipaalala sa Panginoon kung kayo ay may mga pinagdadaan ng problema, nabibigatan ka na, sabihin mo sa Kanya, Lord, ang sabi mo sa akin sa Psalms 121, hindi ka natutulog. Ang sabi mo sa akin, iingatan mo ang buhay ko, ilalayo mo ako sa lahat ng kapahamakan. Ikaw ang tutulong sa akin, walang makakapanakit sa akin day or night. Ipaalala natin sa Panginoon yung kanyang mga pangako. Lord, you are the maker of heaven and earth. Walang imposible sa iyo. So, ariin po natin na panalangin itong Psalms 121 ipaalala natin sa Panginoon pag tayo ay nananalangin itong kanyang mga pangako at panghawakan natin dahil ang ating Diyos po ay faithful sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. So, ayun. Amen po. Nawa ay nakakuha po tayo ng kalakasan dito sa ating pong devotion para sa umagang ito. At tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-comfort at pagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, na nariyan ka palagi para sa amin, Panginoon. Nariyan ka para bantayan kami, para alalayan kami. Salamat na ikaw ang Diyos na hindi natutulog at nagpapabaya, Panginoon, day and night, now and forevermore. Ay nariyan ka para ingatan kami. And help us, Lord, na huwag mag-focus sa mga nakakadistract na pangyayari sa paligid namin, nakakadistract na mga problema sa buhay namin. Help us to focus on our final destination, which is sa piling niyo, Panginoon. Help us to focus our eyes on Jesus. Sa Kanya lamang kami tumingin upang hindi po kami matisod sa mga gawain dito sa mundo, Panginoon, ng mga nasa paligid namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, gaano man kalaki, gabundok man ang aming problema, sa iyo pa rin po kami mag-focus, Panginoon. And help us, Lord, katulad nga po ng inyong pangako, na hindi niyo kami pababayaan. Tulungan niyo rin po kami, kayo po mapigay sa amin ng kalakasan na kailangan namin upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng problema na pagdadaanan namin, Panginoon. Salamat, Lord, at tinataas din namin sa inyo ang araw na ito. Nawa kayo po ang tumulong, magpalakas sa bawat isa. At nawa ay pagpalain niyo po lahat ng gagawin namin sa araw na ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat po tayo sa maghapon.